Salamat po. Mahal, dahan-dahan. Salamat. Ang tahimik pala talaga dito sa inyo, no? Oo. Ibang-iba sa nakansanayan mo, di ba? Carlo! Ito naman, sinabi ko lang. Tara na. Inaantok na ako. Okay, tara. Kuya, Oh, Aaron. magandang gabi po. Magandang gabi rin. Nako, ikaw na po ba si Ate April? Oo, ako nga. Ikaw pala ang bunsong kapatid ni Carlo? Ako nga po. Gwapo, no? Ang liit pa po pala ng tiyan ninyo. Akala ko may bola na eh. Aaron. Sorry po. Nako, hindi. Okay lang naman. Carlo, okay lang ako. Kung OA mo naman dyan eh. Tara na. Pumasok na tayo at malamig na. Tara po. Nandito na sina Kuya Carlo. Magandang gabi, iho, iha. Nako, hali kayo. Naghanda kami para sa inyo. Hello po. Mahal, ang daming pagkain na. May piyesta ba? Magandang gabi, Ate Loli. Nako, binata ka na talaga, iho. Magiging ama ka na ngayon. Para noong huling tayo nagkita, ay teenager ka pa lang noon. Nako, kagandang bata naman itong asawa mo. Ako nga pala si Loli Cruz, iha. Asawa ako ng kuya ni Carlo na si Matias. Welcome sa bahay. Magandang gabi po, Ate Loli. Ako po si April. Ikinagagala kong makilala ka, April. Ako rin po. Ihatid ko lang muna si April sa kwarto. Oy, teka, hindi ba muna kayo kakain? Naghanda pa naman ako ng marami. Kumain na po kami sa bayan, pero salamat po sa paghanda. Nako, ganun ba? Sige, sige. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Nanakit ang balakang ko eh. Teka, nasa na ba yung pangmasahe mo? Akin na. Uminom ka na rin itong vitamins mo. Bukas, punta tayo ng center. Ha? Bakit pa? Kapapa-check up lang naman natin, di ba? Sumakit ang tiyan mo kanina nang nasa bus pa tayo, di ba? Oo na. O magpahinga ka na. Okay? Carlo, naiihi ako. Nasa kusina ang CR. Saan? Diretso ka lang paglabas ng kwarto. Ano ba yan? Hindi man ang bumangon eh. Tapos ang dilim pa naman. Teka nga. Ang cellphone ko. Saan po sinasabi niyang CR? Oh. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Ay! Carlo! Carlo! April! Carlo! April! April! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo sa lapag? May aswang! May aswang! Nandun! Ano? Anong kaswang? May aswang! Nakita ko siya! May kinakain siyang kamay! Ano? Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang Stories. Matutuwa kayo sa mga kwentong aswang sa Miss Ami. Mag-comment kayo ha! Kita-kits! Kung mga kwentong aswang lang din naman ang pag-uusapan, siguradong marami akong entry dyan. Lumaki ako sa lola ko sa probinsya. Napunta lang ako sa syudad nang magdalaga na ako. Pero yung mga kwentong aswang, alam na alam ko yan nung bata pa ako. May ilan nga akong na-experience dyan. Hindi ko lang talaga masigurado kung totoo yung mga nakita ko noon o sadyang dala lang ng imahinasyon ko dahil sa mga sinasabi ni na lola at lolo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si April. Nadiskubre ko ang channel niyo nang minsang mag-browse ako sa internet. Siguro timing lang kasi lumabas sa mismong homepage ang isa sa mga kwento niyo. Para hindi ako antukin habang nagtatrabaho, nakinig ako. Ang weird man, pero mas gusto kong nakikinig ng mga katatakutan para hindi ako antukin.
Hindi ako matatakotin, kaya siguro gustong-gusto kong ginagawang background ng mga kwentong aswang nyo. Nahook ako sa mga kwento dahil naalala ko ang kabataan ko. Kaya isang gabi, nakapagdesisyon akong isulat ang karanasan na hindi ko makakalimutan sa lugar ng asawa ko. Graduate ako ng commerce. Pagkatapos mag-aral, nagtrabaho agad ako sa bangko. Doon ko nakilala si Carlo, isang call center agent. Nasa itaas kasi ng building namin ang opisina nila at madalas kaming magkita pag break time. Naging kami at nabuntis niya ako pagkatapos ng 5 buwan. Galit na galit ang mga magulang ko kahit na nasa tamang edad na naman ako. Ayaw kasi nila kay Carlo. Mas gusto nila yung mayamang anak ng kumare nila na nanliligaw rin sa akin. Hindi kami mayaman. Sakto lang. Kaya siguro ganun na lang din ang paghahangad ng mga magulang ko na mayaman ang mapangasawa ko para makaahon kami sa hirap. Pero wala eh. Hindi ko gusto yung mayabang na lalaking yon. Bumukod kami ni Carlo. Okay naman kami. Nakakasurvive naman sa araw-araw. Hanggang sa isang araw ay pumunta ang kapatid niya at ibinalitang malubha na raw ang kanyang mga magulang. Sakto namang nagsimula na ang maternity leave ko at binigyan din naman siya ng vacation leave sa trabaho niya, kaya pumunta kami ng probinsya para dalawin ang mga magulang niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Sender, nais lang po naming makiusap sa inyo mga listeners. Maraming naglalabas ang bagong channel na nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po itulungan nyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Iilan po sa mga channel na nangunguha ng ating mga contents ay ang mga sumusunod: Gabi ng Lagim, BDK Pinoy Creepypasta, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilimverse. Kung may makita rin po kayong iba pang channel na nanguha ng mga kwento namin, pa-report na rin po at maraming salamat. Mahal. Mahal. Carlo. Bakit? Bakit? May masakit ka ba? Teka, dahan-dahan sa pagbangon, mahal. Humilap lang ang puson ko. Kaya talagang dapat tayo magpa-check up sa center ngayon. Carlo, ayos na ba ang asawa mo? Ayos lang po. Umilag daw yung tiyan niya. Papunta rin naman kami ng center mamaya. Papatingin ko siya. May doktor naman sila dito, di ba? Ay oo, may mga doktor namang nagro-rotation doon kada linggo. Kaya siguradong may doktor ngayon doon. Salamat. Oh, eto, may tsaa dito. Mabuti to para sa buntis, iha. Ayos ka lang ba, iha? Po? Parang takot na takot ka. Binangungot ka ba? Ano po kasi, kagabi may... Ayos lang po siya, ate. Ako na pong bahala sa kanya. Sigurado kayo. Pag may kailangan kayo, nandito lang ako sa labas. Nakapaghanda na rin ako ng agahan, kaya mas mabuting kumain na kayo bago pumunta ng center. Opo, salamat. Bakit hindi mo sinabi sa ate mo? Ang alin? Yung nakita ko kagabi. Carlo, sigurado akong aswang yun. Ay, Diyos ko. May aswang pala dito sa barangay niyo eh. Mahal, kumalma ka lang, okay? Wala akong nakita kagabi. Ano? Hindi. Alam ko, nakita ko. April, kumalma ka lang muna, pwede? Hindi pwede ang stress sa'yo. Pangako, wala akong nakita kagabi sa kusina. Chinek mo ba talaga, ha? Kasi sigurado akong may nakita akong aswang. Hindi ko lang nakita ang mukha kasi nakatagilid at hindi masyadong maliwanag ang flashlight na dala ko. Pero kitang-kita kong kinakain niyang isang hita. Tumatagaktak pang dugo sa sahig. Mahal, pasensya ka na. Pero wala talaga akong nakita. Kanina naman wala rin akong nakita. Kagabi, hindi mo chinek. April, nahimatay ka kagabi. Tingin mo talaga, may oras pa ako para tignan kung ano ang nasa kusina. Siyempre, ikaw muna ang uunahin ko. Sobrang kaba ko kagabi. Kung alam mo lang. Sorry. Hindi ko sinasadyang pakabahin ka. Hindi mo naman kasalanan. Halika na nga. Kasalanan ko yun.
Dapat bumangon ako nang gisingin mo ko. Sorry, mahal. Hindi na mauulit yun. Kung ano man yung nakita mo, baka naalimpungatan ka lang din. Wala talaga akong nakita, mahal. At mula pa noon, ay wala rin namang napapabalitang aswang dito sa amin. Mahal, tama na. Tama na, okay? Stress lang yun. Okay. Sige na, magbihis ka na at nang makapunta na tayo dun sa center. Sige. Stress lang ba talaga yun? Pero may nakita ako eh. Okay. Kalma, April. Kalma. Sorry, baby. Sorry. Oh, nandito ka na pala, Iha. Okay ka na ba? Opo. Oh, mahal, halika na. Naku, Iha. Kumain ka na kumain ha. May hinanda akong malunggay na sabaw para sa'yo. Makakatulong to sa pagbubuntis mo, Iha. Maraming salamat po. Ate, nasaan po pala si Aaron at si Kuya? Hindi ko nakita si Kuya kagabi. Nako, maagang umalis ang kuya mo. Gabing-gabi na rin nauuwi yon. Alam mo namang parating na ang anihan. Si Aaron naman ay nasa barangay hall. May sideline na trabaho ang kapatid mo doon. Sina mama at papa. Kailan ko sila pwedeng puntahan? At saka saan nyo ba sila nilipat pagkatapos mabenta ng dating lumang bahay? Nasa bukid ang mama at papa mo, Carlo. Malapit sa may sakahan. Ano? Bakit sila nandun? Natatakot ang kuya mo na may nakakahawang sakit ang dalawa, kaya doon na muna niya pinatira. Noong mga unang araw na nakita silang gano'n ng mga kapitbahay, kulang na lang ay ipakalat nilang may nakakahawang sakit ang mag-asawa. Huwag ka mag-alala, dahil nandun naman si Tiang Marta sa malapit. Siya talaga ang nagtitingin kina mama at papa. Isa pa, mas gusto ni Matias na nadadalaw niya agad sina mama at papa, kaya sila nasa bukid. Nagpupunta naman kami ni Aaron doon tuwing Sabado at Linggo. Pupunta ako mamaya dun. Ikaw ang bahala, pero iwan mo na lang muna itong si April dito. Ako nang bahala sa kanya. Hindi na po. Sasama po ako kay Carlo. Okay lang naman po ako. Naku, Iha, buntis ka. Hindi naman sa pag-aano, pero hindi pa rin matukoy ng mga manggagamot at doktor dito sa amin kung ano ba talaga ang sakit ni na mama at papa. Mahal, pag-usapan na lang natin mamaya. Kumain ka na at nang makapunta na tayo ng center. Okay. Pilit akong kumain kahit na hindi ko masyadong gusto ang lasa ng pagkain. Ang tabang kasi. Gusto ko nga sanang sabihin kaso nahihiya naman ako. Pagkatapos kumain, mabilis akong nagbihis at saka kami pumunta ni Carlo sa center. Isang sakay lang naman mula sa bahay nila ang center kaya mabilis lang ang biyahe. Nasa gilid lang din naman kasi ng main road ang bahay nila at wala namang traffic sa probinsya. Marami-rami ng tao nang makarating kami kaya kinailangan naming pumila. Kuya. Oh, Aaron, nandito ka na pala. Nagagahan ka na ba? Oo naman, kuya. Maagang gumising si Ate Loli para sa amin ni kuya kaya sabay na akong kumain sa kanya. Anong trabaho mo rito, Aaron? Hardinero po ako rito, ate. May harding po si Kapitan sa likod ng barangay. Doon oh, nasa tabi lang nitong center. Anong nangyari dyan sa lieg mo? Bakit parang sinakal ka? Ano? Yan oh. Tingnan mo, mahal. Wala po to, ate. Ang kati kasi kaya kinamot ko. Namula pala. Hindi ko na malayan kanina eh. Sigurado ka? Oo, kuya. Wala lang talaga to, promise. Oo nga pala. Alis na ako. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Okay, sige. Tingin mo, okay lang ba talagang kapatid mo? Mahal, okay ka lang ba? Ha? Kanina ka pa nakatulala dyan. Ay, pasensya ka na, mahal. Teka, tayo na palang susunod. Okay. Tara. Magandang araw. Magandang araw din po, Doc. Ilang buwan na? Mag-aanim na po. Oh, may iniinom ka na bang vitamins? Meron po. Sa totoo lang po,
nakapag-monthly check-up na ako kaso biglang nalakit ang chin ko kahapon tapos ngayong umaga rin po. Ganun ba? Sige. I-ultrasound na lang muna kita para makita natin ang kalagayan ni baby. Halika. Okay po. Mahal, mag-ultrasound daw. Okay. Okay ka lang ba talaga? Bakit natutulala ka na naman, ha? Sorry, mahal. May iniisip lang ako. Carlo? Brando? Carlo, anong ginagawa mo rito? Tara na. Okay po. Mahal, sunod ka na lang sa ultrasound room. Hindi ko alam kung narinig ni Carlo ang sinabi ko. Kasi hinigit na siya ng lalaking bagong dating. Ako naman dumiretso na lang sa ultrasound room ng center. Chinek ni Doc Wendy ang tiyan ko. Nakahinga ako ng maluwag nang wala naman siyang nakitang kakaiba sa bata. Baka dahil lang daw sa pagod kaya nakaramdam ako ng pag-cramps ng tiyan. Basta wag mo lang puwersahin ang sarili mo. Dahan-dahan lang at wag na wag kang magpupuyat. Opo, makakaasa po kayo. Sige, kung ganun pwede ka na umuwi. Salamat po. Basta makinig ka sa akin, pre. Hindi mo na dapat dinala ang asawa mo rito. Umalis na kayo. Hindi kita maintindihan, Brando. Bakit pa gusto mong umalis kami? Kasi nga nanganganib kayo ng asawa mo rito. Brando? Carlo? Mahal. Wendy, Teka, ito ang asawa mo, April? Opo, Doc. Oh, ang liit nga naman talaga ng mundo. Mukhang magkakilala pa ang mga asawa natin. Mahal, magkakilala kayo ng asawa ni Doc? Kababata ako si Brando. Oh, ikaw palang kinikwento palagi ni Brando sa akin. Carlo, no? Ako si Wendy. Doktor ako rito. At kagaya ng misis mo, buntis din ako. Buntis ka rin pala, Doc? Oo, 2 buwan. Nako, di ko pala nabanggit sa'yo kanina. Oo. O siya, sige. Nice to meet you, ha? Babalik na ako at may ibang pasyente pa akong titingnan. Sige po, salamat, Doc. Mahal, tara na. Oo. Carlo, makinig ka sa akin. Umalis na kayo habang may oras pa. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi na itong barangay na kinalakan mo. Carlo, anong nangyayari? Bakit gano'n ang sinasabi ng kaibigan mo? Anong nangyayari? Carlo, ano ba? Bakit ba tayo nagmamadali, ha? Saan mo gustong kumain ng tanghalian? Kahit ano. Pero gusto ko sana ng gulay. Saan ba masarap dito? Pwede rin ba tayong mamili ng stocks? Pasensya na. Wala kasing lasang luto ni Ate Loli kanina eh. Hindi ko alam kung ako lang yun o ano. Pero ako na lang siguro ang magluluto. Mamili na lang tayo sa palengke. Pwede naman magluto. Okay. Dito. Okay lang ba sa'yo dito? Okay naman. O tara. Magandang umaga. Kakain kayo? Opo. Dito kayo, iho. Salamat po. O mag-order ka na. Magbabanyo lang muna ako ha. Okay. Ilang buwan ang tiyan mo, iha? Mag-aanim po. Dayo ka rito, ano? Po? Hindi pamilyar ang mukha mo. Paniguradong hindi ka taga rito sa barangay namin. Hindi nga po. Pero yung boyfriend ko po taga rito. Bumisita lang po kami rito kasi may inaasikaso siya sa pamilya niya. Ganun ba? Dito ka ba manganganak, iha? Naku, hindi po. Mga 1 linggo nga lang po yata kami rito eh. Mabuti naman kung ganon. Mas mabuti kung magsusuot ka ng mga kulay itim na damit. Lalo na at buntis ka. Kitang-kita ang bata pag baliwanag ang kulay ng mga damit na sinusuot mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Mas mabuti kung magdadamit ka ng mga itim o mga madidilim na kulay para hindi gaanong kita ang anak mo. Mas malayo sa panganib. Anong panganib? Mga aswang, iha. May aswang po dito? Pakalat-kalat lang sila. Maaaring kaharap mo o nakakasalamuha mo sa tuwing naglalakad ka. Oh. Naka-order ka na ba? Anong order mo, iha? Gulay na lang ang akin. Magbabanyo lang din muna ako. Kinakalma ko ang sarili ko nang makapasok ako sa maliit na banyo ng tindahan.
Napasanda lang ako sa likod ng pinto at napayakap sa aking sarili. Sobrang kinabahan ako sa mga sinabi ng matanda. Kung totoo ang mga sinabi niya, paano kung hindi naman talaga ako pagod lang kagabi? Paano kung totoo ang nakita ko? Paano kung may aswang nga talaga dito? Medyo matagal ako nanatili doon. Lumabas lang ako nang maramdaman kong kumalma na talaga ako. Pagkalabas ko ay nagulat ako na nakaabang na si Carlo doon. Carlo, Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ang tagal mo? Carlo, okay lang ako. Ang higpit naman ang yakap mo, mahal. Kasi naman, pinag-alala mo ako. Pasensya ka na. Kinalma ko lang yung sarili ko. Medyo kinakabahan ako eh. Bakit? Anong nangyari ha? Yung si Manang kasi, sabi niya magsuot daw ako ng madidilim na kulay na damit para hindi makita ng mga aswang ang anak natin. Huwag mo nang isipin yon. Ganun naman talaga ang mga sabi-sabi ng mga matatanda sa probinsya. Halika na. Baka lumabig pa yung sabaw na in-order ko sa iyo. Okay, Kumain ka na. Carlo. Nakikita mo ba yung aling kumuha ng order natin? Oo, bakit? Ewan, para kasing nakatitig siya sa atin. At parang pinagmamasdan niya tayong dalawa. Mahal, pwede bang huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano? Baka ma-stress ka na naman yan. Sasakit na naman ang tiyan mo. Nga pala, anong sinabi ng doktor kanina? Okay naman si baby nang tingnan sa ultrasound. Ang sabi lang ni Doc, baka dahil sa pagod kaya sumakit ang tiyan ko. Pinagbawalan ako magbuhat ng mabibigat at magkikilos ng sobra. At mag-isip ng pwedeng magpa-stress sa akin. O, kita mo na. Kumain ka na. Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Manang. Ganun lang talaga ang paniniwala ng mga matatanda. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Tama na. Kailangan mo mag-relax. Pagkatapos nito, iuwi na tayo, okay? Magpahinga ka na dun sa bahay. Okay. Pero mahal, Bakit? yung kanina, yung pag-uusap yun ng kababata mo na asawa ni Doc, anong pinag-usapan nyo? Bakit parang nabalisa ka kanina? At parang galit siya. Huwag mo nang isipin yun. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Mag-uusap din kami noon mamaya. Sigurado ka? Oo, ako nang bahala dun. Ilang taon na kaming magkaibigan ng isang yun. Kaya hindi big deal sa amin ang mga ganong hindi pagkakaunawaan. Okay. Sige na, kumain ka na. Kumain lang kami ni Carlo tapos umuwi na rin naman kami. Nang pababa na kami ng tricycle, nangunot ang noo ko nang makitang parang may nagkukumpulang tao sa tapat ng bahay ni na Carlo. Napatitig ako roon at doon ko na-realize na may lamay pala. Ang lakas ng iyak ng babaeng nakayakap sa kabaong. Tara na, Wendy. Teka lang, bakit ba kasi nagmamadali? Basta tara na. Tapos ka na namang makiramay, di ba? Carlo, Oh, bakit? Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na. Pumasok na tayo sa loob. teka lang. Di ba sina Doc Wendy yun at yung kababata mo? Ha? Matatapos na naman ang shift mo ngayong linggo, di ba? Umuwi na tayo ng syudad. Diba sabi ko sa'yo, hindi pa sigurado kung makakauwi nga tayo kasi hindi nila alam kung saan sila kukuha ng papalit sa akin. Oh, akala ko ba? May nakalista ng mga karelyebo mo. May nangyari nga kasi kaya hindi pa sigurado. Sa atin may mangyayari. Kung hindi pa tayo aalis dito. Brando? Doc Wendy? Oy, April, ikaw pala yan. Dito bang bahay nyo? Opo, dito ang bahay ng kuya ni Carlo. Sa kanila kami nakikutulipan samantala. Brando, Tikas talaga ng ulo mo, pre. Di ba sabi ko, umalis na kayo rito. Maawa ka naman dyan sa misis mo. Teka, bakit? Anong meron? Bakit ako kawawa? Anong mangyayari? Pasensya ka na, April. Paano kasi ang paranoid ng isang yan eh. Naniniwala na aswang pumapatay sa mga dalaga sa barangay. Ano? May patayan dito? Kumalma ka. Wala pa naman talagang nasasabi ang mga pulis tungkol sa mga patay na natagpuan nila nito mga nakaraang araw. Walang puso at bituka. At halos maubusan na ng dugo. Ano sa tingin niyong pumapatay, ha? Wendy,
Tigilan mo na yung pagiging liberal mo. Totoo ang mga aswang. Nasa probinsya ka. Kung sa syudad wala ang mga yan, pwedeng dito marami silang nagkalat. Brando, pare, mag-usap tayo. Mabuti pa nga siguro kung mag-uusap na muna kayo. Doc Wendy, hayaan na lang muna natin ang mga lalaki makapag-usap. Naku, oo nga. Alam mo, mabuti pa tayo naman na mag-usap, April. Tara, doon tayo sa bahay. Naku, malapit lang po pala ang bahay niyo, Doc. Aba, oo. Magkapit bahay tayo. Sige, sundin na lang kita mamaya, April. Sige, mahal. Tara na. Wow! Ang ganda ng bahay niyo, ah. Hindi naman. Sa totoo lang sa mga biyanan ko to. Dito lang kami pinatira ni Brando nang malaman nilang dito ako na destino sa barangay nila. Matagal na kasi lumipat sa syudad si mama at papa eh. Si Brando nga di na nagpupunta rito. Kung di lang ako na-assign dito, hindi rin naman yan uuwi. Teka, upo ka April. Salamat. Ipagtitimpla muna kita ng juice ha. Diyan ka lang. Ang ganda ng bahay nila. In fairness, mas maganda pa yata to kaysa sa bahay ni na Carlo eh. Sakto! May torta pa pala kami dito. Kain ka. May mga nagugustuhan ka bang pagkain ngayong buntis ka? Wala naman masyado, pero ang lakas kong kumain, sobra. Naku, buti ka pa. Ako kasi kung ano-ano na lang mga gusto kong kainin ngayon eh. Kung saan na nga nagpupunta si Brando para hanapin yung mga gusto ko. Minsan gusto ko na maasim, minsan naman gusto ko matatamis. Basta, paiba-ibang gusto ko. Naku, buti nilang pala hindi naman ako ganyan maglihi. Kasi kung nagkataon, baka kung ano-ano na rin ang pinapahanap ko kay Carlo. Nako, dapat lang naman sila magdusa sa paghahanap ng mga gusto nating pagkain. At tayo naman ang nagdadala ng bata at iere. Oo nga pala, Doc. Mabalik tayo sa pinag-uusapan niyo ni Brando kanina. Sus, Wendy na lang. Total ay magkaibigan naman ng mga partner natin. Okay, Wendy. Sino ba yung namatay dyan sa tapat ng bahay ni na Carlo? Alam mo, sobrang bata pa nun. Mga nasa 13 siguro. Ang sabi, naglalaro daw yung bata sa bukid at hindi na nakabalik. Kinabukasan, nakita na lang siya ng mga ngaso sa gubat. Uwak-wak ang dibdibat dyan? Oo. Kaya rin umuugong mga balitang may aswang nga daw dito dahil sa klase ng pagpatay. Ganon din kasi ang pagpatay ng 2 pang dalaga nung nakaraan sa may ilog. Sabi naman, taga-ibang barangay daw yung mga dalagang yon. Uso ba talagang patayin dito? Alam mo, bigla na lang sumulpot ang kung ano mga halimaw na yan dito ilang linggo na nakalipas. Pero marami na rin naman napabalitang nananalakay ng mga aswang sa kabilang mga bayan. Alam mo, maraming gusto na umalis dito. Siguro kung lahat lang may mga pera para magsimulang muli. Baka nawalan na ng mga taong barangay na to. Nakakatakot naman. Gusto ko na tuloy umuwi. Nako, ganyan-ganyan di si Brando. Simula nang mabalita, mga patayan na yan, gusto niya na agad kami umalis dito. Pero hindi naman pwedeng umalis nila ako agad lalo na't wala pang papalit sa akin. Baka nag-aalala lang din talaga siya. Gets ko naman. Pero alam mo yon, hindi rin talaga basta-basta naiiwan ang trabaho ko rito. Sa bagay. Pero hanggang kailan ka lang ba dapat dito? Ngayong linggo na lang dapat ako. Pero hindi pa rin talaga sigurado kasi nagka-problema yung papalit sa akin. Kami rin. 1 linggo lang din naman kami rito eh. Mag-iingat ka na lang, okay? Medyo halata na yung tiyan mo. Sabi pa naman ng matatanda mas nakakaakit sa mga suwang pag kitang-kita ng tiyan. Kaya mas mabuti rin sigurong palaging itim ang isuot mo o di kaya mga madidilim na kulay. Iyan din yung sinabi ng tendera kanina sa palengke. Muntik pa nga akong himatin sa sobrang kaba. Dahil sa sinabi niya. Sino ba naman kasing hindi matatakot, di ba? Ako kasi, ang motto ko, to see is to believe. Yung mga ganyang paniniwala, sa matatanda yan nun. Pero wala rin namang mawawala sa atin kung susundin natin, di ba? Kaya, sundin mo na lang din. Tama ka naman dyan. Oh, nandito na pala kayo. Tapos na kayo mag heart-to-heart talk, ha? April, dito ko na lang muna kay Wendy. Isasama ko si paring Brando sa akit, papuntang bukid. Dadalawin mo sina mama at papa? Mahal, gusto ko sana sumama. April, hindi na.
Di ba nga sinabi ni Ate Loli na hindi pa rin nila alam kung anong nangyari kina Mama at Papa? Delikado. Dito na lang muna kayong dalawa. Huwag kayong lalabas. May maluluto pa naman tayo dyan, Wendy. Meron naman. Teka, magtatagal ba kayo? Marami bang lulutuin ko? Uuwi rin kami bago maghapunan. Oo, okay, sige. Aalis muna ako, mahal. Huwag ka naglumabas, okay? Saan naman ako pupunta? Paano ba yan? Mas haba pa palang chikahan natin. Oo nga eh. Mamaya na tayo magluto. Kwentuhan mo muna ako ng mga experience mo sa pagbubuntis mo. Sige ba? Basta ikaw rin. Oo nga pala. Tutulong ako magluto, ha? Ayokong umupo lang dito. Ay nako, oo na. Huwag kang mag-alala. Magaling ako magluto. Wow! Iba ka talaga, doktora. Buti nilang pala talaga dito kami maghahapunan. Akala ko kasi sa bahay na ni na Carlo. Ewan ko, ha? Pero ang labnaw ng timpla ng asawa ng kuya niya, eh. Walang kalasa-lasa. Basta wag mong sabihin, ha? Oo naman, no? Pwede namang pumunta ka rito sa amin kung pangit pa rin ang lasa ng luto nila bukas. Uy, grabe ka naman, ha? Pero sige. Naaliw ako sa kwentuhan namin ni Doc, kaya hindi na namin namalayan ng oras. Buti na lang napansin niyang magdidilim na kaya nakapagluto kami. Madilim na rin ang bumalik sina Carlo at Brando. Mahal, buti na lang at nandito na kayo. Tara, kumain na tayo. Oo nga, nako. Gutom na ako, no? Kumusta pala? Okay lang ba sila mama at papa mo? Okay lang ba kayo, ha? Bakit parang natulala naman kayong dalawa dyan? Wala. Ayos lang kami. Ayos lang naman sila. Hindi ko nga lang sila nakausap, mahal. Ha? Bakit? Basta. Mamaya na lang natin pag-usapan. Kumain na tayo. Naku, mabuti pa nga. Dali, tikman yung niluto namin. Sigurado ako masarap yan. Ang tahimik naman. Parang dinaanan tayo ng anghel, ha? Wala naman kasing dapat ikwento, Wendy. Oh, ang sungit, ha? Sige na, kumain pa kayo dyan. Hindi na rin kami nagtagal ni Carlo. Pagtapos naming kumain ay umuwi na rin kami sa kanila. Ilang bahay lang naman ang pagitan ng bahay nila kina Wendy kaya nilakad lang namin. Nilalamig ka ba? Konti lang naman. Manika, yayakapin na lang kita. Sus, ito naman. Tara na nga. Pumasok ka na. Walang tao. Ang tahimik yata. Tiloli? Ate? Aaron? Wala nga yatang tao, mahal. Baka umalis lang. Sige na. Pumasok ka na sa kwarto, mahal. Hindi ka pa ba papasok? Titignan ko lang sa labas sina Ate Loli at Aaron. Liligpit lang din ako rito sa kusina. Ang kalat eh. Okay. Sunod ka na kaagad, ha? Oo. Yung vitamins mo, huwag mo kakalimutan. Ang dami nangyari ngayong araw, anak. Hindi ko alam. Parang nakakatakot pala dito sa lugar ng papa mo. Kaya siguro hindi na bumabalik ang papa mo rito. Pero hayaan mo, anak. Hindi ka namin pababayaan ng papa mo, okay? Carlo? May tao ba dyan? Carlo! Sino yan? Carlo! Sabi, sino yan eh? Carlo! April! April! Carlo! Shh! Ano nangyari ha? Ano? May tao yata sa likod ng bintana. Ha? Anong sinasabi mo? Bigla na lang sumarang bintana. Tapos may narinig akong parang umaalulong sa likod. Carlo, baka yan na yung aswang. Baka alam niyang may... Aswang? Ate Loli. Ate, saan po kayo galing? May binili lang ako sa palengke. Ginabi na. Anong sinasabi mong aswang, April? May narinig po akong parang umuungol sa likod ng bintana. Tapos bigla na lang sumarayang kanina. Teka nga, Carlo. Oh, may nakita ka ba? walang tao, mahal. Iha, baka naman hayop lang yung narinig mong umuungol kanina. April,
Mas mabuti siguro magpahinga ka na, okay? Halika na. April, gusto mo ba ng tsaa? Pwede kitang timplahan para makalma ka. Hindi na po. Okay lang po ako. Sigurado ka? Oo. Gusto ko nang magpahinga. Matulog na tayo, please. Okay. Matulog na tayo. Ate, matutulog na po kami. O siya, sige. Magsara kayo ng bintana. Baka pasukin kayo ng kung anong hayop dyan. Mahal, halika na. Matulog na tayo, okay? Hinila na ako ni Carlos sa kama. Hindi ako bumitiw sa kanya kahit na nakahiga na kami. Halos isiksi ko na nga ang katawan ko sa kanya kasi pakiramdam ko may nagmamasid sa amin. Naramdaman ko na lang ang paghalik niya sa buhok ko tapos inaplos-saplos niya ang likod ko. Pinikit ko ang aking mga mata hanggang sa tuluyan akong kumalma at nakatulog. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng pagkagutom. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Pero sinalubong ako ng napakalakas na hangin sa bukas na pinto. Nang tumingin ako sa labas ay nakita kong may parang bulto ng tao sa harapan ng bahay. May hinagis siya sa daan tapos 3 aso agad ang pumunta doon para kainin yung hinagis niya. Kalma, April. Baka nagpapakain lang ng aso. Makakuha na nga ng biskwit. Ito. Gusto ko to. Tsaka ito. April? Ate, kayo po pala. Nagising ka. Ano ginagawa mo rito? Nagutom po ako eh. Kayo po. Galing po kayo sa labas? Kayo yung nagpakain sa mga aso? Nakita mo ako? Nakabukas po kasi ang pinto tapos may naanginig akong tao sa labas na nagpapakain ng mga aso. Ganun ba? Oo, pinakain ko yung mga askal sa labas. Kawawa naman kasi. Ganun po ba? Sino yan, Loli? Matias, ito si April, nobya ni Carlo. April, ito ang kuya ni Carlo at asawa ko, si Matias. Magandang gabi po. Ilang buwan na? Po? Ang tiyan mo, buntis ka, di ba? Opo, mag-6 na buwan na po. Maganda. Tamang-tama. Po? Anong ibig yung sabihin? O wala, Iya. Matulog ka na at malalim na ang gabi. Masama ang nagpupuyat sa buntis. Mauna na po ako. Sige, April. Ingat eh. Aaron, kapapasok mo lang. Sige na, Iha. Pumasok ka na. Mauna na po ako. Baby, okay ka lang? Sorry ha. Nagpanik lang si Mama. Please, baby. Makisama ka naman. April! Carlo, nandito na ako. Anong ginagawa mo dyan? Sumakit ang tiyan ko eh. Ano? Teka, halika rito, maupo ka. Ang sakit, Carlo. Teka. Saan masakit, ha? Dito. Sakit. Wala nang center ngayon. Dali kita kina Brando. Teka, wag. Ano? Bakit? Kailangan natin ng tulong. Wag muna, okay? Kaya ko to. Medyo humupa naman na siya. Ano ba kasing nangyari? Lumabas ka ba, ha? Bay narinig ka na naman ba? Nagutom ako, kaya lumabas ako. Nakita ko sina Ate Loli doon at ang kuya mo. Tapos, ano nangyari? May sinabi ba sila? Wala naman. Sabi lang nila magpahinga na ako. Bigla akong kinabahan, Carlo. Bumalik na ako dito tapos, yun nga, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Shh, Tana. Huminga ka muna. Sigurado ka bang ayaw mo magpadala kina Brando? O sunduin ka na lang si Wendy at papuntahin ko rito sa atin? Hindi na, Carlo. Bukas na lang ako pupunta sa kanya. Gabing-gabi na rin kasi. Baka tulog na yun. Buntis din yun kaya hindi na siya pwedeng mapagod. Humuhupa na rin naman na yung sakit. Hindi na kailangan tawagin si Wendy. Sigurado? Oo. Tabihan mo na lang ako, please. Mas mapapanatag ako kung katabi kita. Okay. Matulog na tayo.
Huminga ako ng malalim at mas niyakap si Carlo. Medyo kumalma ako dahil sa init ng yakap niya. Unti-unti rin kumalma ang pananakit ng tiyan ko, kaya mas nakahinga ako ng maluwag hanggang sa nakatulog na rin ako. Kinabukasan maaga akong nagising, pero wala na si Carlo sa tabi ko nang magising ako. Carlo? Uy, te, kain ka na. Aaron, nandito ka pa pala. Nakita mo bang kuya mo? Oo, te. Sinamahan si Ate Loli sa palengke. May deliver kasi si ate. Nagpatulong lang siya magbuhat. Okay, sige. Kain ka, te. Hindi na. Hintayin ko na lang ang kuya mo. Sige. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang po ako sa labas. Sige po. Nak, bakit ka naman nagpaparamdam? Wala pa naman ang papa mo, nak. Sumasakit na ba lang tiyan mo? Kaya po pala, kuya. Huwag mo nang hintayin ang kapatid kong bumalik. Mamaya pa yon. Okay lang po. Maglalakad-lakad din po kasi ako. Sige po. Nararamdaman mo rin siguro, baby, no? Ewan ko pa. Ibang pakiramdam ko kapag nandiyan ang kuya ng papa mo. Kinakabahan ako na ewan. Siguro ramdam mo rin yun kaya laging sumasakit ang tiyan ko pag nandyan siya. Etong papa mo naman kasi, iniwan tayo. Sana tayo ngayon? Teka nga, nasa na ba tayo? April, Oy, Brando, ikaw pala. saan ka pupunta? Ang aga-aga mo naman naglalakad. Exorcist ko na rin kasi to. Hindi ka sinamahan ni Carlo? Wala si Carlo. Sinama ng hipag niya sa palengke. Ikaw, saan ka pupunta? Sa center. Maaga si Wendy ngayon dun eh. Talaga? Pwede ba ako sumama? Oo, sige, tara. Pero sigurado ka bang okay lang sa yung maglakad, ha? Oo naman. Malapit lang din naman ang center, di ba? Oo. Pero sigurado kang kaya mong maglakad, ha? Grabe ka naman. Oo nga. Tara na. Oo, sige. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Bakit naman hindi ka pa kumakain? Tara, sabay na lang kayo ni Wendy. Hindi ka dapat iniiwan ni Carlo mag-isa. Mahirap na. Oh, ayan ang center, oh. Ang daming tao. Ganyan na talaga karami ang mga taong nagpapa-check up kahit ganito palang kaaga. Hindi ko alam. Baka may na-aksidente. Teka, ano yun? Asan? Brando, bangkay ba yung nasa taas ng pinto ng center? Ano? Diyos ko! Si Wendy! Brando, teka! Excuse me po. Excuse me. Tabi! Tabi kayo! Wendy! Brando! Wendy! Wendy, ayos ka lang ba? Sumakit lang ang tiyan ko dahil sa takot. Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari, Wen? Hindi ko alam kasi kanina habang nagbubukas kami ng center, bigla na lang sumigaw ang janitor. Nang puntahan namin, nakita na lang namin nakasabit ng bangkay sa pinto ng center. Sino yun? Hindi ko rin alam. Baka sila alam nila. Tahan na, Wendy, tahan na. Huwag ka na lang kaya muna magtrabaho, ha? Baka mapano ka pa eh. Ako na magsasabi sa boss mo, okay? Hindi. Okay lang. Hindi ako papayag. Ano ka ba naman? Wendy, hindi nilang ikaw to. May maliit na buhay dyan sa tiyan mo, kaya pakiusap, Wendy. Sundin mo naman ako kahit ngayon lang, please. Okay. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Please, para babalik na ang sikmura ko rito eh. Tara na. Napatakip na lang ako ng bibig habang umaalis kami ng center. Mas dumami na ang mga taong nagkukumpulan doon kaya ang tagal din namin bago makalabas. Nang makalabas na ay pumara si Brando ng tricycle at ilang saglit lang ay dumating na rin kami sa kanila. Pinaupo kami ni Brando sa couch habang kumuha naman siya ng tubig para sa amin. Ayos ka lang ba? Medyo nahihimasmasan na rin naman ako. Grabe, sumakit ang ulo ko kanina. Grabe yung nangyari sa bangkay na yun. Tingin mo, isa yun sa mga biktima ng aswang? Teka, bakit naman yun agad ang iniisip mo? Kasi medyo napasadahan ko ng tingin ng bangkay kanina. Anong nakita mo? Yung tiyan niya kasi.
nakita kong walang laman. Diyos ko. Ano bang nangyayari dito sa barangay na to? Ilang araw pa lang kami rito pero ilang patay na kagad ang nakikita. Paano pa sa mga susunod na araw? Ay, nakakatakot. Oo nga eh. Teka, bakit ka nga pala kasama ni Brando sa center? Kasi si Carlo, sinama ng hipag niya sa palengke. Ayaw kong maiwan sa bahay na yung mga kapatid niya lang ang kasama ko kaya naglakad-lakad ako. Saktong nakita naman ako ni Brando kaya sumabay na lang ako sa kanya para makausap ka. Teka, bakit ayaw mo mga kapatid lang ni Carlo ang kasama mo sa bahay? Hindi din ako komportable, Wendy. Ewan ko rin ba? Ibang pakaramdam ko sa kuya niya eh. Ang weird niyang makatingin sa akin. Lalo na sa tiyan ko. Ha? Paano tingin? Alam mo yung kakaibang tingin at parang may gagawin siyang masama sa akin. Ganon. Ewan ko lang kung tamang hinala ako or paranoid pero basta may iba talaga ako nararamdaman sa presensya ng kuya niya. Alam mo ba, sumakit nga kanina yung tiyan ko nang kinausap niya ako eh. Tapos kagabi, nagising ako kasi nagutom ako. Tapos kadarating lang nila. Hating gabi na nga yun ah. Ang weird pa kasi yung asawa niya, nagpapakain ng mga askal sa gitna ng gabi. Diyos ko, weird nga yan, April. Kasi diba, bakit naman... Si Matias bang pinag-uusapan nyo? Oo. Dapat hindi ka iniiwan ni Carlo mag-isa. Huwag kang aalis sa tabi ni Carlo. Kung mag-isa ka, dumito ka na lang sa amin kasama si Wendy. Pareho kayong buntis. Dapat hindi talaga kayo napapag-isa. Alam mo, Brando, mas paranoid ka pa sa amin ng mga buntis eh. Sa nangyayari ngayon, masisisi mo ba ako kung praning ako, ha? Wendy, ayoko lang mapahama kayo ng anak natin, okay? Brando, gaano mo kakilala ang pamilya ni Carlo? Mula pagkabata, kilala ko na. Close na kami niyan eh. Kaso nang umalis kami ng pamilya ko, wala na rin akong naging balita sa kanila. Ngayon na lang ulit kasi ngayon lang din naman ako nakabalik dito. Kaya alam kong nag-iba na sila. Teka, anong nag-iba? Paano? Hindi na silang pamilyang nakilala ko noon. Hindi na sila gaya noon. Hindi na silang pamilya ni Carlo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, April, ikaw na lang ang magtanong kay Carlo. Pero... April! Carlo, nandito ako sa loob. April! Nag-alala ako sa'yo. Sorry kung nag-alala ka. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam ha? Para na akong mabaliw kakahanap sa'yo. Hindi mo ba sinabi kina Aaron at kuya kung saan ka pupunta? Pasensya na talaga. Ang bilis din lang kasi ng pangyayari. Naglakad-lakad lang naman ako tapos nakita ko ni Brando kaya sumabay na ako sa kanya papuntang center. Tapos ayun na, pagdating namin doon, nagkakagulo na sila dahil may patay na doon. Sa susunod, magpapaalam ka, please. Carlo, pasensya na talaga. Pag-iising ko kasi wala ka ni. Naabutan ko lang si Aaron at kuya niya sa kusina. Medyo naiilang lang kasi akong wala ka doon. Tapos sila lang yung kasama ko kaya nagdesisyon akong maglakad-lakad muna. Tapos ayun na nga, sinabi ko na sa'yo. Pasensya ka na. Di na ako nakapagpaalam kanina. Ayaw lang kita gisingin kasi tulog na tulog ka pa. Dapat hindi mo iniiwang mag-isang asawa mo, Carlo. Akala ko ba nag-usap na tayo kahapon? Ano? Hindi pa rin ba pumapasok dyan sa utak mong hindi na gaya ng dati ang barangay natin? Anong ibig niyong sabihin? Carlo, anong sinasabi ni Brando? Oo nga, parang kahapon pa kayo cryptic ha. Nagsama lang kayo ng isang araw, ang weirdo niyo ng dalawa. Basta, huwag kayong masyadong kampante sa mga nakikilala nyo. Maging maingat tayo. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Alam ko. Total na nandito na naman kayo. Dito na lang kayo kumain ng agahan. Okay lang sa akin. O siya, sige. Pero sa tanghalian, sa bahay na tayo kumain. Nagtataka na rin sina ate at kuya kung bakit hindi tayo doon kumakain eh. Oo na. Pero wala kasing lasang luto ni Ning. Huwag kang mag-alala. Ako ang magluluto, okay? Okay. Sige na, kumain na tayo.
Kumain lang kami ni Carlo, kina Wendy at Brando. Tapos ay umuwi na rin sa kanila. Wala na ang kuya niya kaya napanatag ako kahit papano. Agad na umugong sa buong barangay ang tungkol sa bangkay sa center. Halos lahat ng mga tao sa barangay ay natakot nang lumabas ng mga bahay nila. Nang magtanghalian kami lang ni Carlo at Ate Loli ang sabay kumain. Si Carlo ang nagluto kaya hindi malabnaw ang pagkain. Pero pansin ko kay Ate Loli, hindi siya masyadong kumain. Di ko nga alam kung kumain talaga siya kasi parang walang nakuha sa plato niya. Hindi niya siguro gusto ang timpla ni Carlo. Carlo, aalis ka ba? Pupunta ako ng bukid, dadalawin ko sina mama at papa. Okay. Hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang sana dumalaw malang sa kanila. April, hindi na. Hayaan mo na, Carlo. Papuntahin mo na siya. Huwag na lang nating palapitin at hindi natin alam kung ano ang kondisyon ni na mama at papa. Hindi. Carlo, Hindi magbabago ang isip ko, April. Dito ka lang sa bahay. kung iiwan mo lang din naman ako, kina Wendy nilang. At least dun may nakakausap ako. Pupunta naman kayong lahat sa bukid. Ayokong maburyong dito sa bahay, no? Pwede ko siyang samahan kung gusto mo, Carlo. Para hindi na siya maburyong dito sa bahay. Ayos lang po. Ayoko po makaistorbo sa gagawin niyo. Abay, hindi ka naman istorbo, no? Sige na. Magpapaiwan na lang ako rito. Sasamahan ko si April. Okay. Sige. Salamat, ate. Naku, walang anuman. O paano? Alis na ako. Babalik din naman ako kaagad. Hindi ako sasabay kina Kuya at Tiyang Marta. Oo. Uuwi nga pala si Tiyang Marta. Akala ko po ba, siya ang nakatokang bantayan si Papa at Mama sa bukid. Oo. Pero si Aaron ang magbabantay sa ngayon. Kaya pala. Sa susunod na mga araw ay si Matias naman. At baka si Carlo din. Po? Ako lang po may iiwan dito pag nagkataon. Nako, ikaw naman. Nandito naman kami ni Matias at ni Aaron. Sasamahan ka namin at hindi ka namin iiwan dito. Mahal, alis na ako. Sige, ingat ka. April, halika rito sa kusina. Gusto mo bang kumain? Maghahanda ako para sa atin. Kakakain lang po natin. Hindi po ba kayo nabusog sa hinanda ni Carlo? Pasensya na po. Napansin ko rin po kasing parang hindi masyadong nagalaw ang pagkain kanina. Ayaw niyo po ba ng luto ni Carlo kanina? Dako, hindi. Ikaw naman, pasensya ka na. Bawal kasi sa akin na masyadong maalat. Sinabihan na ako ng doktor. Tsaka pasensya ka na, hindi ka pala gutumin. Kasi nung ako ang nagbuntis, ay napakagutumin ko. Ganun po ba? Pasensya na. Hindi kasi alam ni Carlo. Teka, nagbuntis po kayo? Nasaan pong anak niyo? Nakunan ako. Hindi ko na siya nakita. Naku, pasensya na po. Okay lang, sigurado naman akong bibiyayaan kami ulit. Lalo na kapag nakompleto na namin ang misyon. Po? Anong misyon? Wala. May panata kami ng kuya mo. Yon ang misyon namin. Para sana ipagbigyan ang kahilingan naming mabiyayaan ulit ng anak. Ipagdadasal ko rin po kayo, Ate Loli. Salamat, April. Ano po palang ginagawa niyo rito sa bahay kapag kayo lang po mag-isa? Wala naman. Nag-aayos lang ako ng bahay. Boryong ka na nga talaga siguro, no? Pasensya na po. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa at nakapirmi lang sa bahay. Ano ba gusto mong gawin, ha? Pwede kitang samahan. Gusto mong mamili sa palengke? Talaga po? Pwede po bang mamasyal? Oo naman. O siya, sige. Magbibihis lang ako tapos ay aalis na tayo. Sige po. Mabait naman pala si Ate Loli, baby. Hindi ko alam kung bakit ako nawiwerduhan sa kanya kagabi. Baka praning lang talaga ako dahil sa mga nangyayari sa barangay na to. Hindi rin naman nagtagal si Ate Loli. Pagkatapos niyang magbihis ay umalis na rin kami agad. Pagkarating namin sa palengke, hindi ko alam pero parang kada daan namin ay pinagtitinginan kami ng mga tao.
Parang sobrang mga importanteng tao ng kasama ko na talagang tinititigan nila kami sa tuwing madadaan. Sikat siguro si Ate Loli. O baka ang pamilya ni Carlo. Nagkibit balikat ako. Naglibot-libot pa kami sa palengke at may mga ilan-ngilan akong nakitang tumatango kay Ate Loli. Oh, may gusto ka bang bilhin? Ate, sikat ka ba rito? O ang pamilya ni Carlo? Bakit parang pinagtitinginan tayo ng mga tao? Nako, hindi ako sikat. Yung pamilya ni Carlo, oo. Mas sumikat pa ng kumalat sa buong barangay ang tungkol sa mga magulang nila. Pinag-uusapan ng mga chismosa dito ang nangyayari sa kanila. Kaya yung mga tingin nilang yan, nako, huwag kang paluloko sa mga yan. Kadalasan sa mga yan may kasamang panghuhusga. Ganun po ba? Oo, ay nako. Huwag na nga nating isipin ang mga yon. Teka lang. Dito ka muna, may bibilhin lang ako ha. Sige po. Ikaw ba ang asawa ni Carlo? Nakakagulat naman po kayo, Manong. Nanganganib ang buhay mo, Iha. Mag-iingat ka. Mag-iingat kayo ng anak mo. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Eto, sa'yo na to. Wag mong ihiwalay sa'yo ang bote ng agwa bendita. Magagamit mo yan. Tasyo, tara na. Babalik na ang kasama niyan. Ano yun? At ano? April? Ayos ka lang? Po? Oo po. Tara na po. Parang gusto kong mahiga. Oh, sige. Tara na. Salamat. April, tara na. Andiyan na po. Sa kwarto na lang po muna ako. Medyo pagod na po ako eh. Oh, sige. Magpahinga ka na, okay? Humiga ako. Yakap ko ang aking sarili at ang maliit na boteng binigay ng matanda hanggang sa nakatulog ako. Nagising na lang ako nang maramdaman kong parang may dumidila sa tiyan ko. Nang magising ako ay napasigaw na lang ako nang makita ang isang mahabang dila na nasa aking tiyan at ang isang babaeng nakapatiwarik at nakadikit sa kisame. Mabilis akong umalis sa kama para makalayo sa kanya. Ay! Aswang! Carlo! Ang bago ng anak mo. Sino ka? Umalis ka rito! Carlo! Malapit ko nang matikman ang masarap na putahing nasa iyong tiyan. Hindi! Hindi mo makukuha ang anak ko! Lumayo ka sa akin! Diyan! April! Carlo! Ayoko na rito! Iuwi mo na ako! Ay, Diyos ko, anong nangyari? Bakit ang gulo niyong kwarto niyo? April, anong nangyari? May aswang nga! Muntik niya lang makuha ang anak natin kanina. Ayoko na rito! Totoo sila, Carlo! Totoo ang mga aswang! April, ano ba? Ano ba ginagawa mo? Teka lang, binahong ka, mahal. Makinig ka muna sa akin. Ayoko na rito! Naalis na ako! Kapit-kabi na, April, ha? Ano ba? Tigilan mo yung pag-iimpake mo. Ayoko na sabi dito! April, saan ka pupunta? Anong nangyayari, Carlo? Pinasok ng aswang ang kwarto nila. April! Ano ba? Saan ka pupunta? Malayo rito! Ayoko na, Carlo! Ayoko na! April, please. Baka mapano ka. Huwag kang tumakbo at saan ka pa pupunta? Kahit saan, basta malayo sa bahay na yan. April? Diyos ko, ano nangyayari? Mahal, Teka lang, bakit ba kayo nandito sa labas? At bakit kayo naghahabulan? Ah, Wendy, pwede ba makatulog sa inyo? Please, ayoko sa bahay na yun. Kung ano-anong kamalignuhan ang nararanasan ko dyan, ayoko na. Pinasok ako ng aswang kanina. Gusto niyang kunin ang baby ko. Ano? Diyos ko. sinasabi ko na nga ba eh. Carlo naman eh. Tara na. Tara, pasok. Sige na.
Uminom ka muna ng tubig. Kumalma ka, okay? Kumalma ka. Wendy, hindi ka ba talaga aalis dito? Hindi ko na kaya to. Kung yung mga patayan ngayon naduduwal na ako, yan pa kayang nakaharap ko talagang aswang. Ayoko na rito. Diyos ko, talagang nakaharap mo ang aswang, ha? Oo nga, hindi ko na kaya to. Pangalawang beses na akong minaligno sa bahay na yan. Teka, anong ibig mo sabihin? Nung unang gabi, may nakita akong aswang sa kusina. May kinakain. Hindi ko lang talaga nakita ng maayos kasi hinimatay na ako. Akala ko nga, dahil lang sa bagod ako noon. Pero dahil sa patayan na yan, at nangyari kanina, kumbinsido na akong aswang yun. May nakita akong aswang sa bahay na yun nung unang gabi pa lang. Oh my God. Tana, April. Please, huwag kang magpapadala sa takot at stress, ha? Please. Hingang malalim, okay? Huminga ka ng malalim. Makakasama sa baby. Pasensya ka na. Alam kong bawal ka rin ma-stress. Pwede bang dito na muna ako? Ayoko na talagang bumalik doon. Ano yun? Teka, yung dalawa yata yun, ha? Puntahan ko muna. Teka, sasama ako. Brando! Carlo, ano ba yan? Anong ginagawa nyo? Carlo, bakit kayo nag-aaway? Sinabi ko na sa'yo, Carlo. Binalaan ka na rin ni Mang Tasyo. Hindi na nga ito ang dati mong pamilya. Kailan mo bang matatanggap yun? Hihintayin mo ba talagang may mangyaring masama, ha? Ano ba? Ano bang pinag-aawayan nyo? Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Please naman! Pwede bang dito na muna si April? Bukas na bukas. Uwi na kami ng syudad. Dapat kayo din. April, dito ko na muna matulog. May aasikasuhin lang ako sa bahay. At sa pamilya ko. Carlo, ano ba talagang nangyayari? Anong ibig mong sabihin, ha? Anong aasikasuhin? Sige na, magpahinga ka na, okay? Bukas na bukas, aalis din agad tayo rito. Sasabihin ko ang lahat sa'yo pagkaalis natin dito. Sa ngayon, magtiwala ka lang muna sa akin. Carlo, hindi kita... April, tara na. Sige na. Nagpatianod na lang ako kay Wendy papasok. May pinag-uusapan sina Brando at Carlo bago tuluyang lumabas si Carlo. Hinatid ako ni Wendy sa kwarto ko bago sila umalis at pumunta na rin sa kwarto nila. Kumiga ako sa kama at napatitig na lang sa kisame. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig doon hanggang sa may narinig akong kumalabog sa bubong. Agad akong napatalokbong ng kumot at mas niyakap ang sarili ko. Nagdadasal na sana'y walang masamang mangyari sa amin ng gabing yun. Brando! Hindi! Wendy! 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 Hindi! Brando! Wendy, anong... Brando! Oh, Diyos ko, anong nangyari? April, si Brando! Wala na si Brando! Wendy! Ano bang nangyayari sa barangay na to? Wala bang nakakita sa inyo, ha? Wala ba talagang nakapansin? Si Brando ba yan? Aling Laila! Wendy, anak, anong nangyari? Hindi ko po alam. Nagising ako na bigla may kumalabog sa pinto ko. Pagbukas ko, nakahandusay na siya dyan. Halos wala ng dugo. Nilat na mga mata at wala ng puso't bituka. Ay, mabaging Diyos! Si Brando pa talaga. Ay, Diyos ko! Wendy, anak! Si Carlo. Oh, Diyos ko. Wendy, teka lang. Puntahan ko lang muna. Wala ng tao sa bahay ng mga krus. Ikaw yung nagbigay sa akin ng holy water? Huwag mo nang puntahan ng mga krus. Wala na sila dyan. Malamang umakyat na ang mga yon. Oh? Mas mabuti pang wag mo nang iwan ang kaibigan mo. Mapanganib kung susundan mo si Carlo. Sobrang gulong-gulo ako sa mga pinagsasabi ng matanda. Ang dami kong gustong itanong, pero nawala rin agad doon ang atensyon ko nang mahimatay si Wendy. Mabilis akong dumalo sa kanya pati na ang matandang lalaking nakausap ko. Habang kinukuha ng mga pulis ang bangkay ni Brando, pinasok naman namin si Wendy sa bahay. Nang magising siya, tulala lang siya at nakaupo sa couch. Hindi ko siya iniwan. Pasalamat na lang din ako
na hindi rin umalis ang mag-asawang Aling Laila at Mang Tasyo. Noon ko lang din naalalang si Aling Laila pala ang may-ari ng kinakainan namin noon ni Carlo. Hindi pa rin ako makapaniwala. Wala na si Brando, April. Tahan na. Alam ko, naiintindihan kita, Wendy. Pero kailangan mong magpakatatag kasi hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Pati ng batang nasa sinapupunan mo. Kaya pakiusap, huwag kang magpapadala sa sobrang lungkot at takot. Bakit kasi si Brando? Sana yung mga adik at tambay na lang. Bakit yung boyfriend ko pa? Bakit ngayon kung kailan kami magkakaanak? April, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya ako lamang taguin sa anak namin. Kailangan ko siya. Kailangan ko si Brando. Hindi, alam ko. Alam ko. Naiintindihan kita. Ito, uminom ka muna ng tsaa para makalma ka, Wendy. Salamat po. Kamusta ka naman, Iha? Mabuti naman at sinunod mo ang payo kung magsuot ng itim. Sa mga nangyayari po sa barangay, ayoko lang pong bigyan ng pagkakataon ng aswang na yun para puntahan ulit kami ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Pinuntahan ka ba ng aswang? Kagabi, muntik niya nang makuha ang anak ko. Kung hindi ko lang siya nawisikan ng agwa benditang binigay ng asawa niyo. Pinuntahan ka ng aswang? Oo. Kaya dito ako natulog kina Wendy. Dapat ay aalis na kaming 4 ngayon. Wala na sana kami sa barangay na to. Pero anong nangyari? Patay na si Brando at hindi ko pa makita si Carlo. April, okay lang napuntahan mo muna si Carlo. Ayos lang naman ako rito. Nandito naman sina Aling Laila at Mang Tasyo. Para na rin ako anak ng mga yan. Hindi nila ako pababayaan dito. Wendy. Mas mabuting dumito na lang muna ang kaibigan mo. Tapos mamaya, ay umalis na rin kayo ng barangay na ito. Hindi ko po iiwan ang bangkay ni Brando dito. Naiintindihan ka naman, Iha. Pero baka hindi na kayo abutan ng bukas kung manatili pa kayo rito. Pwede ba? Ano bang alam nyo? Sawa na ako sa mga cryptic na mensahe. Anong mangyayari? Anong alam mo, Manong? Anong kinalaman ng pamilya ni Carlo sa mga nangyayari? Bakit ako nanganganib sa kanila? Alam mo ba kung nasan sila? Kagabi ko pa huling nakita si Carlo. Sunod-sunod na pagpatay. Gutom na mga aswang. Sa susunod na araw, bilog at pula ang buwan. Perpektong oras para sa isang ritual. Ritual? Anong klaseng ritual? Nino? Ritual para sa hari ng dilim. Ritual ng mga krus. Pamilya ni Carlo? Bakit? Anong meron? Bakit sila magre-ritual? Kung hindi pa malinaw sa iyo, Iha, ang pamilya ng nobyo mo ay mga kampo ng kadiliman, mga aswang. Sila ang pumapatay. Sila ang pumatay kay Brando. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Paano kayo nakasisiguro? Dahil nakita ko mismo ang mga magulang ni Carlo na kumain ng tao. Alam ng mga residente rito ang tungkol dyan. Pero walang nangahas na kalabanin sila dahil sa totoo lang ay nakuha na rin nila ang mga tao sa bukid. Marami na rin silang nagawang aswang. Si Brando, alam ba niya? Naalala ko parang balisa siya lagi nito nakaraan tapos ayaw niya ako makisalamuha sa ibang tao na hindi ko pa kilala. May alam ba siya? Hindi ko alam kung anong alam ni Brando. Palagi silang nag-uusap ni Carlo. Nagtatalo tapos may mga babala siya. Alamin niya. Malamang alam nila. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Normal naman kasi sila eh. Normal? Di ba sabi mo ang labnaw ng pagkain? Tapos yung nakita mo ng unang gabi? Yung muntik ng pag-atake ng aswang sa'yo? Kaya parang hindi ako mapakali kapag mag-isa ako kasama sila. Tapos yung mga tingin ng kuya niya sa tiyan ko. Diyos ko, April. Si Carlo. Ibig mo sabihin, si Carlo. Tao si Carlo, Iha. Ilang taon na siyang hindi bumabalik dito. Sigurado kaming hindi siya aswang. Hindi pa siya aswang.
Pero kung hindi siya maliligtas sa kamay ng mga kaanak niya, magiging kagaya rin siya nila. Hindi! Hindi ako papayag! Pero wala ka na magagawa, Iha. Malamang sa ngayon ay nasa kamay na ng pamilya niya si Carlo. Ano? Kung ganon, kailangan ko siyang puntahan. Nahihibang ka na ba, ha? Anong laban mo sa mga yon? Pero hindi ko pwedeng iwan na lang si Carlo. Hindi ako papayag. Iha, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Walang tutulong sa'yo. Karamihan sa mga tao sa bukid, nasasakupan na nila. At ang mga tao rito sa barangay, karamihan ay takot sa kanila. Hindi. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Kailangan kong puntahan si Carlo. Iha, huwag kang magpadalos-dalos. Alalahanin mo ang batang nasa sinapupunan mo. At ano? Hahayaan ko na lang ang boyfriend ko? Hindi ako papayag na walang maging amang anak ko. Kami na nga lang 3 natitira, tapos iniwan pa ako ng mga magulang ko. Hindi ako papayag na pati ang ama ng anak ko mawawala sa akin. Pero pamilya sila ng aswang. Pinatay nila si Brando. Hindi magagawa ni Carlo yan. Kaibigan niya si Brando. Hindi mo ba narinig, ha? Hindi aswang si Carlo! Oo, dahil gagawin pa lang siyang aswang. Hindi na siya bumalik dito simula kagabi, di ba? Bakit hindi na siya bumalik dito? Sana naligtas niya si Brando sa pamilya niya. Anong malay mo kung aswang na yon? Hindi siya aswang. Naniniwala akong hindi papayag si Carlo na gawin siyang aswang. Kilala ko yun. Hindi basta-basta magpapamando yun. So nasan siya, ha? Nasaan ang pinagmamalaki mong boyfriend? Tumigil na kayo. Ano ba naman kayong dalawa? Bakit kayo pang nag-aaway? Huminahon kayo. April, makinig ka sa amin, Iha. Umalis ka na sa barangay na ito. Umuwi ka na ng syudad. Wala ka nang magagawa. Kung kayo wala nang magagawa, basta ko may gagawin. April, saan ka pupunta? Paglabas ko ng bahay ni Wendy, agad akong nakarinig ng mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Pero agad din silang nagsitahimik at pumasok sa mga bahay nila nang makita ako. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa bahay ni na Carlo. Walang tao sa loob. Naikuyom ko ang aking kamay at saka tumungo sa kwarto namin. Pabalik-balik ako doon kasi sa totoo lang hindi ko alam ang gagawin ko. Naiiyak ako sa galit. Hindi ko alam kung nasan si Carlo. Kung dinala man siya sa bukid, hindi ko rin naman alam kung paano makakapunta roon. Sino yan? Sinong nandyan? Manong? Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo, Iha. Hindi basta-bastang kalaban ang mga haharapin mo. Kaya naduduwag kayo? Ganun po ba? Hindi sa naduduwag. Sadyang pinipili lang namin ang aming mga laban. Matanda na kami, Iha. Mas gusto naming mamuhay at mamatay ng matiwasay sa baryong kilalakihan na namin. Kung sana'y hindi lang naging ganid ang mga tao, hindi rin mangyayari ito. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang ay tayong mga tao ang bumubuo ng ating kapalaran. Ang mga Cruz ay nagpasakop sa dilim para sa sarili nilang ambisyon. Pinili nila yon. Kami ng asawa ko, pinili namin ang mamuhay ng payapa at hindi na sila pakialaman. Ikaw, Iha, piliin mo rin ang mga laban mo. Sinasabi niyo pong piliin kong maging duwag at iwanan na lang si Carlo? Na kay Carlo na akong papayag siyang maging aswang. Ipagdasal na lang natin na hindi siya saktan ng mga ito kung hindi man siya pumayag. Oh, Diyos ko. Hindi kita kinakaya, Manong. Hindi niyo ako naiintindihan. Pasensya ka na, Iha. Ang tanging maibibigay ko lamang sa iyo ay itong bote ng agwa bendita. Pero sana'y pag-isipan mo pa rin ulit. Mapapahamak ka. Mapapahamak ang anak mo. May oras ka pa para iligtas ang buhay ninyo. Hindi ako sumagot at tinitigan na lang ang pagtalikod ni Manong. Ikinuyom ko ang mga kamay ko.
Nakita ko mula sa nakabukas na pinto ang mga nag-aalsa balutang mga tao. Mukhang lalikas na ang karamihan. Naiintindihan ko naman ang sinabi ni Manong, pero hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na gano'n na lang. Naiiwan ko na lang si Carlo. Hindi ako papayag na iiwan natin ang papa mo, anak. Hindi ako papayag. Carlo, ikaw ba yan? Anak, ang papa mo na siguro yun. Sino yan? Carlo? Ikaw si April? Sino ka? Ate April, buti naman gising ka na. Kanina ka pa po namin hinihintay. Bakit niyo ako hinihintay? Nasaan si Carlo? Nasa bukid na si Kuya. Hinihintay ka na rin niya doon. Bakit ka naman dito sa sala natulog? Aaron, nasaan si na Ate Loli? Bakit walang tao sa bahay? Kaninang umaga pa ako naghihintay rito. May nangyari ba sa kaibigan ni Carlo? Alam na ba niyang nangyari kay Brando? Aaron, pabalikin mo ng kuya mo rito. Kailangan ko siya. Ikaw na lang ang pumunta sa kanya, Iha. Matutuwa yun. At matutuwa rin ang mga magulang niya. Sino ka ba, ha? Ano-ano sila? Siya si Tiang Marta. Siya ang nag-aalaga kina mama at papa. Tara na. Matutuwa ang mama at papa mo pag nadala na natin siya ngayong gabi, Aaron. Ate, tara na po. Naghihintay na po si Kuya Carlo sa bukid. Sobrang kinakabahan ako. Hindi ko sila sinagot pero sumunod ako sa kanila. Napapagitnaan nila ako. Nauuna si Marta at ang kasunod di si Aaron. May ideya na ako kung anong mangyayari at tanga na siguro ako kasi sumama ako. Pero hindi ako mapakali eh. Hindi ko kayang iwan si Carlo. Kailangan ko siyang makita. May isang makitid na daan sa likod ng bahay nila at doon kami dumaan. Sobrang lakas ng ulan na tanging flashlight lang ni Marta ang nagbibigay ng ilaw sa amin. Hinigpitan ko ang hawak ko sa aking tiyan at sa agwa benditang nasa aking kamay. Ilang minuto pa ay nakarating kami sa isang kubo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Carlo na nakagapo sa loob. Carlo? April, anong ginagawa mo rito? Oh my God! Carlo! Anong ginawa nila sa iyo, ha? Bakit ka sumama? Si Brando, hindi ba niya sinabi sa'yo, ha? April? Wala na si Brando. Pinatay nila. Hindi! Mga walang niya kayo! Carlo, natatakot ako. Ano bang gusto nila, ha? Gagawin ka rin nilang katulad nila? Alam mo na? Sinabi ng matandang tagapalengke sa akin, kaibigan siya ni Wendy at Brando. Si Mang Tasyo. April, bakit ka pumunta rito? Dapat umalis ka na. Bililinan ko si Brando na kapag hindi ako nakabalik, isama ka na niya sa pagtakas. Bakit hindi ka nakinig? Dahil ayokong maging katulad kanila. Ayokong mamatay ka, okay? Papatayin ka rin nila. Ang anak natin, isasama nila sa ritual. Yun ang dahilan kung bakit nila tayo pinauwi. Sana pala, hindi na lang ako pumayag. Sana hindi ko na talaga sila kinausap pa. At sana hindi ako naniwala. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Anong ritual? Kay Mang Tasyo ko pa narinig yan, pero hindi naman niya sinabi kung ano. Patay na ang mga magulang ko, April. Napatay sila nang minsang may inatake sila sa kabilang bayan. Gustong buhayin ni Kuya ang mga magulang ko. Kaya itinago nila ang bangkay dito sa bukid. Kailangan nila ng 12 puso at isang puso ng sanggol para ialay sa ritual. Para mabuhay muli ang mga magulang ko. Oh, Diyos ko. Sorry, mahal. Sorry kung napahama ko kayo.
Dapat nakinig ako kay Brando. At sana nakaalis na tayo rito kahapon. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo ni Brando? Hindi ko kaagad natanggap ang kalagayan ng pamilya ko. Sinubukan namin humingi ng tulong sa mga albularyo kung may pag-asa pa silang maging tao uli. Pero wala kaming napala. Kaya ngayon, pinatay nila si Brando. At gusto nilang pati ako'y gawing aswang. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi sila magtatagumpay! April, kung ang pagiging aswang ay tanging paraan para maprotektahan ko kayo ng anak ko, gagawin ko. Ano? Hindi! Hindi ako papayag. Pag naging aswang ka, paano na kami? Ang importante, hindi nila masasaktan ang anak natin. At hindi sila makakapambiktima pa. Itatakas ko kayo rito. Huwag ka mag-alala. At paano mo ako itatakas? Magiging aswang ka? Hindi ako papayag. April, hindi nga tayo makakatakas kung tao. Magkakatakas tayo. Malabo man pero gagawa tayo ng paraan. Palagi naman tayong ganun, di ba? Hindi ito simpleng problema, April. Alam ko. Alam ko, okay. Akala mo ba hindi ako takot, ha? Akala mo gusto kong mapahamak ang baby ko? Siyempre hindi. Pero hindi rin naman ako papayag na mamatay ka kasi kayo na nga lang ang pamilya ko. Kung sana hindi ka umalis kagabi, nakalayo na sana tayo sa lugar na to. Pero nandito na. Kailangan nating gawa ng paraan to. Ang ingay nyo naman. Dinig na dinig kayo nagsisigawan kahit maulan. Kuya, patahimikin mo yung si ate. Baka kainin ni Chang yung anak ninyo. Wala tayong maialay bukas. Kailangan nating umalis. Anong ginagawa mo? Kinakalagan ka. Hindi tayo makakatakas kung nakagapos ka. Huwag ka masyadong maingay. Maririnig ka nila. Malakas ang ulan. Gamitin natin yon. Kahit gaano pa katalas ang pandinig nila. Sa lakas ng ulan ngayon, siguradong wala rin silang maiintindihan. Kailangan makaalis na tayo kaagad. Hindi dapat tayo abutan ng dilim kinabukasan. Mas malakas sila bukas. Dahil bilugat pula ang buwan. Ilang tao na bang nakuha nila? Hindi ko sigurado. Pero malamang, kalahati na sila. Nag-elsa balutan ng mga kapitbahay nyo. Tingin mo may mga tao pa silang aabutan doon? Pwedeng-pwede naman silang lumipad sa ibang bayan. Si Aling Marta nga, hindi nakatiis kagabi. Pinuntahan ka sa bahay. Siya yung muntik nang kumuha sa baby natin. Oh, Diyos ko. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala cryptic din ang sinabi niya sa akin kagabi. Sabi niya, malapit na daw niyang matikman ang anak natin. Hindi mangyayari yun. Oh, ano yan? Eto, agua bendita. Binigay sa akin ni Mang Tasyo. Marami ka ba niyan? 2 bote. Pero bawas ng isa. Wala akong ibang makitang panangga sa bahay niyo. Walang asino bawang. Pumunta ka sa may pinto. Magbantay ka. Teka, anong gagawin ko? Ihanda ko ang mga gagamitin nating panangga. Anong mga yan? Saan mo nakuha yan? Kay Brando at sa mga albularyong pinuntahan namin. Oh my God. May mga ganyan ka pala. Bakit hindi mo ginamit, ha? Pinatulog nila ako kagabi. Iginapos pa. Isa pa. Akala ko nakaalis ka na. Kaya wala na akong balak lumaban. Aray. Visit ka? Ano? Iiwan mo ako mag-isa at ang anak natin, ha? Una, sorry na. Anong gagawin natin? Hawakan mo maigi yan. Yang agwa bendita mo. Sa ngayon, pamilya ko lang ang nandito. Mas marami sila bukas kaya baka hindi na natin kayanin. Sa ngayon, mas may chance tayong makatakas. Paano? Susunugin natin sila ng buhay. Ayusin mo mga ito. Siguraduhin mong may gas. Pero dapat hindi masyadong marami. Para hindi agad mangamoy. Magpapausok tayo para matakpan ang amoy. Sigurado ka bang hindi nila alam na may mga ganito kang gamit? Tsaka makikita nila ang usok. Hindi sila nakalapit sa bag ko. At busy sila sa paghahanap ng mga puso na hindi na nila napansin ang dala ko. Hindi naman sobrang usok ang gagawin natin. Sakto lang. Para mas maaamoy nila ang halamang gamot kaysa sa gaas. Okay. Bilisan mo. Pag hinto ng ulan, maririnig na nila ang mga kilos natin. Oo. Anong gagawin ko sa mga nilagyan ko ng gas? Dito. Ganito mo siya ipwesto.
Pawala na ang ulan. Handa ka na ba? Oo. Okay. Ipaligo mo ang agwa bendita. Kahit hindi lahat ng katawan natin ang malagyan. Siguraduhin mo si baby. Okay. Ikaw rin. Sige. Carlo, Bakit? tingin mo, kaya ka nilang saktan talaga? Yung baby natin, kaya ba talaga nilang saktan? Di ba kadugo nyo rin naman to? Hindi na kadugo ang turing ko sa kanila. At mas lalong ganun din sila sa akin. Nagawa na nila yun noon. Sigurado akong magagawa ulit nila ngayon. Anong ibig mong sabihin? Nung una silang makipagkasundo sa kadiliman, inalay nila ang kanilang pagiging tao at ang anak ni Ate Loli. Ano? Oh my God! Yan ang sinabi ni Ate Loli sa akin. Na nakunan siya. Hindi siya nakunan. Nakapanganak siya at kinuha ang baby niya. Gusto nilang umangat sa buhay, maging mayaman. Kaya isinanla nila ang kaluluwa nila sa kadiliman. Ang kapalit, ang maging mga aswang at ang batang kapapanganak lang. Oh, Diyos ko. Kaya April, hindi tayo papayag na mangyari yun sa anak natin, sa pamilya natin. Tumila na ang ulan. Kailangan na natin magmadali. Handa ka na ba? Oo. Ngayon na, April. Aray. Aaron! Aaron! Kuya! April! April, anong nangyayari? Anong nangyari? Sakit ng tiyan ko. May nangyayari sa bata, Matias. Di kainin na lang natin ng batang yan. Nahihibang ka na ba? Hindi pwede. Kailangan buhay ang bata. Pagkakuha natin ang puso. Aaron! Aaron! Kumuha ka ng halamang gamot. Eto na po. Ang sakit. Dahara... Anong nangyari? Napaso ako! Anong pinagsasabi mo? Napaso ako! April! Kayo na! Mabilis akong bumangon nang biglang sinilaban ni Carlo ang mga inilagay naming tela kanina na may gas. Naghiyawan ng pamilya niya nang makulong sila sa loob ng bilog na apoy. Mabilis naman akong pinapunta ni Carlo sa bintana. Hindi naman gaano kataas yun kaya hindi ko kailangan tumalon. Sumunod si Carlo at dinig na dinig namin ang hiyawan ng pamilya niya kasama ng pagkulog at pagkidlat. Kaya mo pa ba? Bilisan natin. Bibilisan ko. Dali! Bubuhatin na lang kita. Hindi. Kaya ko. Malapit na, mahal. Malapit na tayo. Anak, please. Makasama ka sa akin, okay? Malapit na. Nakikita ko na ang bahay. Bilis! May sasakyan, Carlo. Para po! Bilis! Sakay! Wendy! Mamaya na tayo mag-usap. Dali na! Tana. Okay na. Ligtas na tayo. Naiyak at nakahinga ako ng maluwag. Yumakap ako kay Carlo at umiyak sa kanyang dibdib. Kasama si Wendy, umalis kami ng barangay na yon at bumalik ng syudad. Hinatid kami ni Wendy sa ospital at nagpa-admit na rin siya. Doon niya sinabi sa akin na guilty siya sa mga sinabi niya, kaya hinintay at hinanap niya talaga ako. Paalis na nga sana siya nung dumating kami. Siguro yun na ang tulong na binigay sa amin ng Panginoon ng mga oras na yon. Hindi na namin pinag-usapan ang nangyaring yun at nag-focus na lang kami sa kung ano mang dumating sa buhay namin. Nag-migrate si Wendy pagkatapos niyang sabihin sa mga magulang ni Brando ang nangyari. Pero hindi kami nawalan ng komunikasyon. Sa katunayan ay siyang tumulong sa amin ni Carlo na makapag-abroad din. Nauna ako tapos kinuha ko na lang din si Carlo at ang anak namin. Ilang taon na ang lumipas at okay na ang pamumuhay namin. Hindi na namin pinag-uusapan ang mga nangyari noon, pero hindi ko pa rin yun makakalimutan. At ang aral na dala noon sa akin. Kahit gaano kabuti ang isang tao, kapag nagpasakop ang mga ito sa kadiliman, kahit mga kamag-anak, pwede nilang taluhin. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga desisyon,
Kasi lahat ng gagawin natin ngayon ay may mga consequence sa hinaharap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Gustong-gusto ko po ang mga kwento ninyo. Nakakatuwa ang mga aral na nakukuha namin sa inyong sinishare na kwento. Kung kayo po ay gaya ko na may kwentong tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at nang akin ding mabasa. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Yun lamang po. Sana'y nakapagbigay rin ako ng aral sa inyo. Nagmamahal, April.